Okay? So again, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back po sa akin channel. Pag-usapan po natin itong tungkol po dito sa sa pahayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR mga kaibigan naglabas po kasi sila ng pahayag o statement ng mga kaibigan in public na nagsasabi na meron daw pong dating cabinet official ng Duterte administration ay tagapamagitan ng Pogo. Di ba? Oh, sino to? Di ba mga kaibigan? Yun ang magandang tanong eh. Sino to? Sino to na dating cabinet official ng Duterte administration tagapamagitan ng Pogo? So bago natin alamin yan mga kaibigan ay puntahan muna natin itong statement po ng PAGCOR. Basahin natin mga kaibigan, no? Basahin natin yung statement po ng PAGCOR. Then mamaya magawa tayo ng mga guesting ba, guesting. Hindi yung hindi yung bisita Hula ba, mga hula no mga kaibigan. Eh alam ko naman kayo pag nanghula kayo, direct to the point na eh. Di ba? Mamaya na yung mga baka-baka na yan, mamaya na. Baboy muna tayo, baboy ay. Sabi ni RN Tusens RN Tusens sabi niya baka di ba? Mamaya na yung baka, baboy muna tayo. Ay, parehas din pala. Ay, ano ba yan? Mamaya na nga kasi, mamaya na mga kaibigan. Basahin muna natin itong statement po ng PAGCOR, di ba? Mamaya na yung baka, baboy lang muna. Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Press statement, June 29, 2024, nung isang araw, mga kaibigan, di ba? Dapat nga, sabi ko sa inyo, kahapon ito, kaya lang. Alam niyo na. Ayoko mag-content kahapon eh. Kahit na may naka-schedule eh. Di ba? Okay. PAGCOR says ex-cabinet official trying to intercede for Pogos. Di ba? Ano ba yung intercede, 'di ba, mamagitan, no mga kaibigan? Isang dating cabinet official sinusubukan mamagitan para sa Pogo. Tuloy natin. The Philippine Amusement and Gaming Corporation today said a former high-ranking hindi lang pala basta former, mga kaibigan, 'di ba? Ulitin natin, sabi nga ni Chopang, ulitin natin. The Philippine Amusement and Gaming Corporation today said a former high-ranking government official tried to facilitate the grant of gaming licenses to some of the illegal pogos that have been recently raided and found engaged in illegal activities. No? So ito pa lang mga mga kaibigan, ito pa lang mga na-raid, no? Recently raided, mga kaibigan, at mga naka-engage sa mga illegal activities at ito pala ay kabilang doon sa tinatawag na mga illegal pogo. Bakit ba kasi illegal na pogo? Kasi yung itlog, hindi po itlog ng pogo, kundi itlog ng kalapate. Eh, mas malaki ng dihamak yung itlog ng kalapate kaysa sa pogo, no? Kaya illegal pogo. Okay, PAGCOR chairman and CEO Alejandro Tenco also said those investigating the suspicious activities of former pogo licensees must likewise look into the role of former officials and their conduits in the grant of licenses to pogo applicants with dubious background, di ba? So dapat din makita ito noong namamagitan, di ba? Sabi ni nung PAGCOR chairman and CEO, di ba? Yung dubious, yung kahina-hinalang mga background no mga kaibigan ng mga aplikante. Pero nagkaroon ng lisensya. The PAGCOR chief said he will reveal in the proper forum the identity of the patay ka ngayon. Patay ka ngayon.
Oh. He will reveal the identity of the former cabinet member on the proper forum who have been lobbying for the illegal pogos. Patay kayo, patay kayo. Ah, mga dating cabinet member na matataas ang posisyon. Patay kayo ngayon. Ibubunyag na kayo ng PAGCOR sa proper forum, as well as the circumstances that led to the proliferation of illegal and criminal offshore gaming operation. As a regulator, it is our mandate to ensure that only those with valid licenses are allowed to operate all forms of gambling and gaming activities, whether these are land-based casinos or online platforms, Mr. Tenko said. It is in interest of the government to crack the whip against illegal operators, including the blah, 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 blah. Yun na yun, mga kaibigan, okay? And we are also ready to reveal the roles of the other controversial individuals behind the criminal Pogo enterprises, he added. Patay kayo dyan. Patay kayo dyan, mga kaibigan. Okay? So, eto nga, di ba? Sa madaling salita, no, mga kaibigan, sa madaling salita ay nagsabi na at nagsalita na po itong PAGCOR, no, mga kaibigan, na meron ngang namamagitan. No, ipinamamagitan itong mga illegal pogo, illegal, mga kaibigan, dahil sa kumbaga ay nakadikit, naka-engage sa mga illegal na gawain, no, mga kaibigan. So ibig sabihin, hindi po pala lahat ng pogo na nag-ooperate ay illegal. Ay legal, no? Meron pala mga nag-ooperate na mga illegal, no, mga kaibigan. Ngayon, meron akong nakita. I'm not saying, mga kaibigan. I'm not saying na ito yung hindi ko sinasabi na siya yung binabanggit o tinutukoy ng PAGCOR, no, mga kaibigan, na namamagitan, ha? Pero meron lang akong nakita. Alam niyo, itong aking mata pagka minsan, di ba? May problema pagka minsan. Meron akong nakita, mga kaibigan, no? Ito yun, Asan ba yung nakita natin? Yan. Meron tayong nakita na nabalita, no? Nabalita dati. Nung June 16 pa, 2024, mga kaibigan, no? Di ba? Dokumentong pirmado ni ex-presidential spokesperson Harry Roque na recover sa Girade nga Pogo Hub sa Porac. O, di ba? Parang Bisaya pa yung report, yung writer nito, mga kaibigan, di ba? Hindi ko sinasabi, Hindi ko sinasabi na yung sinasabi ng PAGCOR na isang dating miyembro ng mataas na miyembro ng cabinet nung nakaraang administrasyon ay si Roque. Di ba? Hindi ko sinasabi yun, no? Kaya nga pinigilan natin si RN Tusens kanina. Sabi niya, baka si Roque, di ba? Wag muna tayo sa baka, doon muna tayo sa baboy. Di ba? Yan, no, mga kaibigan. Meron mga dokumento, ito actually i-content ko na rin ito before, di ba? Meron mga dokumento na pirmado nga nitong si spokesperson Harry Roque na na-recover doon sa Pogo Hub sa Porac, di ba? And sabi nga ni Roque, inaamin naman niya na tauhan niya yon, no? Tao niya. Taga-turok. Sa likod. Lalo na pag sumusumpong ang kanyang likod. Kailangan na may tuturok. Di ba? So eto nga, di ba? Yan, no. Na ano naman yung pangalan, no? Nadawit na naman yung pangalan ni Harry Roque. Di ba, mga kaibigan? And maliban diyan, mga kaibigan, ito ba? Ano kasi mga nakikita natin. Di ba? So maliban diyan, mga kaibigan, ito pa, no? Ito pa.
isang quote card ang nakita rin natin, ano, mga kaibigan. Ito ay nung panahon na etong si Harry Roque ay spokesperson pa, no? Spokesperson pa siya dati, no? Sabi niya, wala pong favoritism diyan. 'Di ba? Wala pong favoritism diyan. On the other hand, 460 million pesos buwan-buwan ang napupunta sa pangulo. Tapos ngayon sasabihin ni Duterte, wala na siyang pera. ₱460 million buwan-buwan times 12, malaki na yon, di ba? Times, kailan ba nagsimula ang Pogo? 2017 ba? Tama ba ako mga kaibigan? 2017 o 2019? Okay, sabihin na natin 2019 na lang. 20, 21, 22. 3 years. 460 million times 12 times 3. Laki pera. Tapos sabi ni Duterte ngayon, wala na raw siyang pera. Sabi ni presidential spokesperson Harry Roque before, no? Okay. Wala pong favoritism dyan. On the other hand, 460 million pesos buwan-buwan ang napupunta sa Pangulo dahil sa operasyon ng Pogo habang ang mga US-owned BPOs wala namang naibigay. It's only fair na bigyang prioridad ang mga Pogos kasi sila ang nagbibigay. For what are we in power? O, di ba? Yun eh, no? Yun, di ba mga kaibigan? Berhel Valencia, shout out. Yan, yun, di ba mga kaibigan? For what are we? For what are we in power? For, lalong-lalo na ang presidente kung wala pala namang kaming makukuha. Dun tanong. Sabi ni Chopayeng, 2016 to 2020, walang matinong taxation. 2021 lang nagsimula talaga ang taxation. No? So walang taxation pero meron 460 million. Diba? Or baka sinasabi lang nila na walang proper taxation dahil sa iba na pupunta. Boom, tama. Diba? Sabi ni Berhel Valencia, dapat imbestigahan yung lockdown. Halos patayin ang mga naghahanap buhay noong pandemic, boss. Diba? Yan, marami yan talaga, diba? O sabi ni Arneldo Olaes, trillion na. And remember mga kaibigan, diba? Ilang trillion yung nawawala sa gobyerno, no, mga kaibigan, noong panahon ng Duterte administration. Pero sabi niya kahapon sa Tacloban, wala na akong pera. Paano pa ako tatakbo? Wala ako datong. Sabi na yun. Diba? Sabi niya. Okay. Pati yung face mask halos gawin negosyo. Sabi, maraming katiwalian, di ba mga kaibigan? Marami. Oh. Trigger woman para walang nakakitahan, oh. Sabi niya ganun. Okay? And Chopayeng, mas masarap kape doon sa Singapore kasi malayo. And ganun nga. Okay, yun. So yun mga kaibigan, di ba? Hindi ko sinasabi na si Harry Roque yung binabanggit na mataas na opisyal na mga ng dating cabinet ni Duterte nung panahon ng Duterte administration, di ba? Kumbaga, ipinakita ko lang sa inyo yung mga quote card at saka yung mga headline ng mga kaibigan. Di ba? And hihintayin natin, no, mga kaibigan, hihintayin natin yung sinabi ng PAGCOR na i-reveal nila in a proper forum, no, mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang, naku, isang mahabang, naku talaga. Hindi na nila alam kung anong uunahin nila tuloy, no, mga kaibigan. Hindi na nila unahin yun, hindi na nila alam kung paano nila yung July 1, no? Nabaliwala na yung July 1. July 1 ngayon, bukas July 2 na. Si PBBM pa rin ang Pangulo, di ba? Pagkatapos hindi na nila alam kung paano pa nila ipagtatanggol yung kanilang mga sarili. Dahil kumbaga, di ba, Ma'am Maritel T, shout out sa'yo. Di ba, kumbaga mga kaibigan, yung mantika na kanilang mga ginagamit, yun na rin. Yun na rin yung naggigisa sa kanila.
Kaya hindi na nila alam kung saan sila talaga pupunta. Sabi nga sa inyo mga kaibigan. Di ba? Ang bumangga sa mga Marcos. Ayaw lang nila paniwalaan eh. Ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang tanggapin. Pero yun ang nangyayari ngayon mga kaibigan. Bangga pa more. So ayan mga kaibigan, ano, at abangan na lang natin. Kumbaga ay shinare ko lang sa inyo yung tungkol po dito kay ano, kung meron kayong mga karagdagang kung meron kayong mga karagdagan na mga katanungan or mga opinion no mga kaibigan regarding dito sa ating content ngayon no dito kay sa inireveal ng Pogo na merong dating mataas na opisyal ng Duterte administration cabinet members mga kaibigan na namamagitan no namamagitan lalo-lalo na dito sa mga nahuli o na-raid ng mga illegal Pogo no mga kaibigan paki-comment niyo na lamang po diyan sa baba no mga kaibigan dahil binabasa po natin 'yan especially yung mga team replayer po natin ano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? And don't forget to like and share na rin po yung ating mga video no mga kaibigan para mas marami pa po yung ano, yung makaalam ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin dito. May kwenta man o wala, 'di ba mga kaibigan, ang importante ay katotohanan.